tayo po ay ngayon nasa ating ika-6 na araw ng pagkikilos dito sa Maynila. Ang iba sa atin ay nanggaling kaninang umaga sa Liwasang Bonifacio. 5 araw na nagkakampuhan doon. Sana maawa naman ang mga opisyal sa ating gobyerno sa hirap na dinaraanan ng ating mga kababayan na hindi pa nakatanggap ng ayuda, na araw-araw ay nagbabayad ng mas mataas na presyo ng langis dahil sa value-added tax na pinapatungan sa lahat ng mga bilihin. Ang solusyon ay malinaw. Huwag nang harangin ng ehekutibo at ang kabinete sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto ang botohan para ibaba ang VAT. Basta pumayag ang kabinete sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto, sa loob ng 2 linggo, maaprobahan ng Kongreso ang pagbaba ng VAT. Ngayong araw, i-aanunsyo na ng gobyerno ang pagsuspende ng fuel excise tax. Ito po ay inaprobahan sa loob ng 2 linggo. Kung gusto natin talagang makatulong sa mas marami pang mga kababayan natin sa Batangas at sa buong Pilipinas, ang kailangan natin ay hindi lang limitadong ayuda o pagsuspinde ng fuel excise tax. Ang kailangan natin ang mas malawakang pagbaba ng value-added tax na kayang-kaya at dapat ischedule na at aprobahan ng Kongreso. Kaya sana tayo po ay patuloy na makikipaglaban para sa pag-aproba nito at hindi tayo titigil hanggat aaprobahan ang pagbaba ng VAT. Kikilos po tayo dito sa Manila pa, at kapag ang iba sa atin ay uuwi na sa Batangas, patuloy tayong kikilos para manawagan sa ating mga kapwa Batanggenyo na pababain ang value-added tax. Maraming salamat po sa inyong lahat. VAT tanggalin! Excise tax alisin! Ang susunod po nating tagapagsalita ay si Congressman Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. For the regulation law, ibasura! VAT tanggalin! Excise alisin! Isang mainit na umaga sa lahat ng mamamayan, mga magsasaka at mga manggagawang lumalaban. Alam niyo, mga kasama, mga boss, noong nakaraan, pinaspas ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso. Sabi, magmadali kayo na magpasa ng isang panukalang batas na magsususpinde sa excise tax. Ipinasa ng Kongreso. Ipinasa ng House of Representatives at ng Senado. Pero nang dumating ang panukalang batas sa table mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pagmamadali niya ay naging pag-question at pag-aaral. Sabi niya, dapat madaliin natin na suspindihin ang excise tax. Nung naipasa ng Kongreso, bigla niyang sinabi, dapat pag-aralan na muna natin. Kailangan pa bang pag-aralan ng paghihirap na nararanasan ng mga magsasaka at mga manggagawa? Kailangan pa bang na pag-isipan yung hirap na dinaranas ng mga manggagawa at magsasaka? Pero bakit kailangan si Pangulong Bongbong Marcos? Sabi ng mga economic managers, kailangan pag-aralan daw muna ang pagsususpinde sa value-added tax. Ang rason nila, mga kasama, ganito raw. Kapag sinuspinde ang value-added tax, na ang bilyong piso ang mawawala sa pondo ng gobyerno. Alam niyo, may sagot tayo dyan eh. Suspindihin o hindi yung value-added tax, 100 bilyong piso ang nawawala
pinagwawala at kinukulimbat ng mga magnanakaw na politiko. Kaya sususpindihin yan o hindi, talagang tumatagas ang piso mula sa kabangbayan dahil hindi na-address ang pagnanakaw, ang pandarambong sa pera ng mga manggagawa, ng mga magsasaka at ordinaryong Pilipino. Simplihan lang natin, ayaw suspindihin ang value-added tax dahil pag sinuspindihan, mababawasan yung mananakaw. Pag sinuspende ang value-added tax, mababawasan yung pondo na ipamumutmod ng mga politiko. Ang malaking kaginhawaan gusto ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga manggagawa at magsasaka, suspende na yung value-added tax. Pero ang problema, ganito mga boss wala na raw magagawa sa presyo ng bilihin. Wala na raw magagawa dito sa presyo ng produktong petrolyo. Pati sa sahod ng mga manggagawa, sinasabi, wala na raw magagawa. Alam niyo kung anong gusto nila? Ang gusto nila habang buhay, bigyan na lang tayo ng ayuda. Gusto niyo ba habang buhay, puro ayuda? Ang gusto natin, direktang pababain ng presyo ng mga bilihin at itaas ang sahod ng mga manggagawa. Yang ayuda, pag isang beses lang yan. Yang ayuda, dadaan sa kamay ng politiko. Pag tumaan ng ayuda sa kamay ng politiko, kanino tayo magkakaroon ng utang na loob? Di ba sa politiko? Eh ayaw natin ng ganun. Ang gusto natin, direktang makinabang ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Huwag nang padaanin sa mga politiko. Huwag nang padaanin sa kamay ng mga congressman at ng mga senador. Kaya mga boss, mga kasama, ang panawagan natin napakasimple. Sa gitna ng krisis na meron tayo, nararanasan natin, may magagawa ang gobyerno. Suspindihin ang VAT, suspindihin ang excise tax, itaas ang sahod ng manggagawa. Hindi tayo papayag na sasabihin nila wala silang magagawa. Dahil pag sinabi nila na wala silang magagawa, ano ang tawag doon? Inutil. At ang mga inutil, anong ginagawa sa mga inutil? Dapat inaalis sa pwesto. Tama? So yun lang ho, mga boss. Maraming salamat po. Laban lang po tayo. Hanggang masuspindi ang VAT, ang excise tax, mabuwag ang order regulation law, at itaas ang sahod ng mga manggagawa. Yun lang po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.